na lang. Di ba? Bakit to kanyo? Eh kasi nga, dahil nga doon sa tulong na yun, hindi ko sinasabi maging pro-China tayo ha. Wag niyong sabihin yan sa akin dahil talagang makakatikim kayo ng matinding malupit na komento sa akin at babanatan ko kayo dyan. Dahil mamaya, pag-uusapan din natin yan. Pro-China ba ito si Marcoleta? Naku po. Gago! Kaya ngayon, pag-usapan muna natin itong si Torre. Ito po kasing si Torre, alam mo na, may pangarap. Di ba? Ewan ko, kung pag ito naging presidente, gaganti kaya ito sa mga naglaglag sa kanya? Pero magandang ano yun, magandang laban yun. Ako gusto ko yung laban na yun. Maganda, kumandidato si Torre at kumandidato si John B. Cribulla, di ba? Gago! Kasi sigurado naman ako mananalo si VP Sara Duterte. Pero maganda, magsama sila, maglaban silang dalawa. Kasi silang dalawa yung nagsipaan eh. Silang dalawa yung nagtarayan. Ay, bakit ganon? Silang dalawa yung nagtarayan, mas maganda maglaban sila para kung sino yung mas mataas ang buto sa kanila, yun ang panalo. Di ba? Sa kanila. Pero ibang level kasi yung kay VP Sara Duterte. Yung kay VP Sara Duterte, pang presidente, sila pang amuyong. Kung sino masipsip, doon natin malalaman pag naglaban sila, di ba? Malalaman natin kung sino sa kanila masipsip. O, panoorin natin na to. Sabi ng mga kabila ay, sa amin na kayo, no? Sigurado na kami. Kung hindi kami manalo sa eleksyon, baka mag-succeed kami. Ganun na yung spin eh. Di ba? Pero ang tanungan ngayon ng mga ordinaryong tao, wala ba ibang alternative? Yes. Either non-Marcos, non-Duterte. Pwede bang, wala bang none of the above ang gusto nila? Yung mga packaging ng media, na para bang sinasabi nila, huwag dapat natin piliin si VP Sara Duterte. Hanap tayo ng alternative. Alternative because you just don't like Vice President Sara Duterte. Not because gusto mo yung taong magsisilbi sa bayan. What kind of thinking is that? That is a terrible thinking. Di ba? Dapat, kung sino ba ang pinaka magsisilbi para sa bayan? Yun eh. Hindi yung, hanap tayo ng alternative kasi ayaw natin si VP Sara Duterte. So bahala na lang. Kahit sino na lang, basta wag lang si Duterte. Pangit ng prinsipyo yun. Prinsipyo yun ng mga bitter. Prinsipyo yun ng mga ayaw lang kay VP Sara Duterte kasi walang pakinabang sa kanyang gobyerno. Alam nilang hindi sila makakasipsip, alam nilang kinalaban nila si VP, kaya yari sila pag naging presidente. Wala silang pakinabang. Hindi dapat ganun ang thinking eh. Hindi dapat ang thinking, dapat yung presidente makinabang tayo. Hindi. Dapat yung presidente pagsilbihan ng bayan. Sino ang pinakamakakapagsilbi sa bayan? Sino pinakamakakaayos sa katarantaduhang ginawa ni BBM sa bayan? Yun dapat ang tanong. Sino aayos nito? Diba? Sino? Kasi alam mo, wala na eh. Ako talaga, sabi ko sa inyo, lalo na pag kayo bumabiyahe o di kaya OFW, alam niyo yan. Nakakadiri na ang Pilipinas. Nakakadiri na ang politika sa Pilipinas. Sobra na ho eh. Halimbawa ko na nga lang eh, panoorin nyo yung sa Banat by 360 ko na tungkol doon sa Boss Ironman. Bakit to? It is not just about motorcycle. Yung Boss Ironman na issue na yan, na maraming kasi yun yung endurance racing or something like that eh. Yung endurance na kailangan 24 oras kang tatakbo, maabot mo yung lugar. Something ganun. Iyan ay hindi lamang po nagsisimbolo ng mga rider o di kaya ng big bike. Yan po ay nagsisimbolo ng pagiging inutil ng gobyerno natin. Kasi itong gobyerno na to, napaka-inutil to the point, pag may hirap, kaya nilang suspindihin, kaya nilang tanggalan ng lisensya. Pero pag mga ganitong mayayaman po kasi mga membro at organizer nito eh. Yung Boss Ironman, mayayaman po yan. Kaya nga ibig sabihin ng boss is BMW owners, ano ba ito? Something like that. For safety and society, yun. Yeah? So ibig sabihin BMW owners yan. Wala namang mahirap na makakabili ng BMW. Sa totoo lang po. Hindi naman usay siya nagyayabang. Pero napakahirap naman pong bumili ng BMW. Bibili ka ng BMW na 1.3 million, motor lang. 1.3 million, may SUV ka na. Makakabili ka ng SUV nun. Ba't ka bibili ng motor? Ibig sabihin, may pera ka talaga. So anong punto ko dito? Itong mga to, mayayaman. Hindi ko alam kung bakit hindi masita-sita ng LTO, inaalalayan pa ng HPG. Ano to? Dahil ba pera-pera to? Dahil pag pumasok ka doon, pag nagrehistro ka, may bayad doon. So malaking kita ng organizer. Nakakatanggap ba kayo HPG? Nakakatanggap ba kayo LTO? Kaya hindi nyo masita kahit ilang beses. Taon-taon na po yan ha. Taon-taon may namamatay. Pero hindi nakakasuhan ng organizer. Anong klaseng bayan meron tayo? Ang hirap sumunod sa batas kung pili lang ang pinanagot sa mga sumusuway nito. Ano ibig sabihin ko? Ikaw, ordinaryong rider ka, di ba? Sisitahin ka o kaya pinasusunod ka sa batas. Pero nakikita mo yung mga big bike rider, yung mga
mga organizer nakakalusot, 'di ba, sa batas. So para sa iyo, ang hirap sumunod. Pero again, sinasabi ko sumunod tayo whether hindi sumusunod ang iba. Ang punto lang natin dito, ganyan sa Pilipinas. Malalang malala na ang Pilipinas. As in, kung sa cancer ito ay stage 4 na o stage 5 o kung meron mang ganun, stage 10 na. Malalang malala na ang Pilipinas. Kailangan na talagang ayusin ito. From the very core. Sabi ko nga sa inyo, SK pa lang, korupsyon na matindi. SK pa lang ha. Lalo na sa mga barangay captain. Alam niya, tangin ng mga politiko, alam niyo yan. Kasi binibigyan niyo yan eh. Huwag tayo magdukuhan. Sila nagtutulong sa inyo at binibitbit niyo yan. Alam ko yan. 'Di ba? Kaya nga hindi kami manalo sa yung itong si Mocha sa election eh. Bakit? Kasi hindi wala siyang pera. Hindi niya mabigyan yung mga barangay captain, yung mga barangay diyan, hindi niya kayang bigyan. Umaasa na lang talaga siya sa mga taong naniniwala sa kanya. Kasi yun na nga eh, doon pa lang corrupt na. Doon pa lang may bigayan na. So, what do you expect pag nandun pa sa taas? Ganun na kalala ang Pilipinas. Tapos, sasabihin na lang natin, wala bang iba dyang option? Bakit? Ayaw lang natin si VP Sara Duterte. Hindi dahil hanap tayo ng matino at magaling na presidente. Sana ganun matatanggap ko po para sabihin ninyong, sa tingin ko, hindi matino at hindi magaling si VP Sara Duterte. Kaya hanap tayo ng ibang kayang ayusin ng Pilipinas. Di ba? Kung ganun ang thinking, okay lang. I will respect your opinion even if ibang opinion mo sa opinion ko. Pero yung para lang, wala bang alternative dyan kasi ayaw ko kay Duterte. Anong klaseng packaging yan? Kaya hindi alam nyo, sorry sa media nagsasalita na to itong babae Kaya wala kayong naaakit kasi ganyan ang klase ng utak ninyo. Utak na mga bitter. Utak na mga hindi nakapag-move on. Bakit? Kasi pinagbabayad yung mga media ng kataks. Sinisita ni Pangulong Duterte ang media. Yan ang totoo. Bitter kayong media kay Pangulong Duterte kaya ayaw nyo yung anak niya. It's not because hindi siya magaling, hindi siya maayos. Hindi yun eh. Hindi yun ang reasoning nyo eh. Ang reasoning nyo kasi tinamaan kayo nung panahon ni Pangulong Duterte, kayong mga media. Huwag mong kalimutan, Ami, most of the time, yung frontliner ay kabayong kapos. Yes. Ibig sabihin, pagdating ng dulo, History natin, ganyan. ganyan, di ba? We have a lot. Panahon ni FBR. Hindi naman frontliner sa FBR Hindi. Yung panahon lang ni Erap, talaga frontliner siya from the start to finish. No? From the start. So, nagbabago yan eh. Halimbawa, nung panahon ni... Tangin ng analogy Pwede daw magbago, pwede daw yung nasa baba na umangat pa. Kasi yung mga nakaraan daw eleksyon. Sorry barahin muna kita Political analyst. Political corny analyst. Napaka-corny kasi na itong taon to eh. Maliit lang yung agwat nung nasa panghuli o nasa baba. Hindi ganun kalaki. Iko-compare mo, sobrang layo. Para bagang, anong klaseng mangga yan? Di ba? Maaring Indian mango, o Carabao mango, o apple mango. Yun yung comparison noon. Ngayon, sinasabi mo, basta yung mango, yung apple, maaring maging mango. Kasi gano'n naman yung nakaraan magkakaiba Ibig sabihin, dati, kung yung mga nasa 3rd and 4th nagiging presidente, ngayon posible rin yung mga nasa 3rd and 4th. Oo. Kung malapit, ang layo Ang layo nila. Ay ng analysis yan. Hindi nga hindi nga dikit Negative Gago! Diba? At again, iba na naman din yun. Iba yung ini-endorse kasi last time. Eto halimbawa, tinan niyo yung example niya. Ni GMA. Ang frontliner si FPJ tsaka si Rocco. Yes. Si Rocco But mataas. remember at that time, si GMA, yung presidente na at that time. Sa kanya yung makinarya. Di ba? Ano ba? Until nagkasakit siya. Di ba? Nung panahon ni Pinoy. Kasi mababa daw si GMA nun. Tapos sila FPJ nasa taas. Sino bang presidente at that time? Remember, extended na lang si GMA nun. Ibig sabihin, di ba naging presidente na siya? Dahil dun sa EDSA 2. So, at that time, makinarya nasa kanya. Kaya nga, di ba, hello Garce? Hello Garce, bakit niya tinawagan? Kasi presidente siya noon. Putang inang analysis yan Ba't ka naging political analysis? Tama talaga si Guanzon Zayo Tambay ka lang na naging political analyst Si Villar. Villar, Ang mataas, Manny di ba? Villar. Oo.
Nagbabago yan eh. Nung panahon ni Digong, si Binay. Binay. Oo. Followed by Grace po. Yes. Tapos yung dalawa, But remember, si Binay, wala naman sa administrasyon nun. Hindi ko sinasabi na sa administrasyon si Pangulong Duterte. Di ba nga kaya nga tinatawag na parang yun ang pinaka-phenomenal na pagkapanalo. Ibig sabihin ng phenomenal, hindi pangkaraniwan. Ito, example niya pa nga si Erap dito eh. Anak ng weteng talaga, oo. mababa. Mababa sila. Tapos, pwede rin magkaroon ng Black Swan, Dark Horse. Yan ang tinatanong yan. Nawala sa landscape. Tapos biglang susulpot. Adigong, di ba? Pinoy, di ba? Susulpot eh. So, Si Pinoy kaya nanalo na matay ang nanay. Oh my golly. What kind of person is this? Alam mo naman yan sa Pilipinas. Di ba? May tawag nga dyan eh. Yung nakalimutan ko na. Pero may tawag dyan. Di ba? O alam nyo, isulat nyo na lang dyan. Maraming magaling dito eh. Isulat nyo dyan, no? Di ba? Maraming ganyan sa Pilipinas. Kaya naman nanalo yung si Pinoy. Yung naman, no? Lukuha naman tayo, oh. yan ay isang distinct possibility. Kaya wag naman sila ganun sigurado. Malayo kasi. Negative talaga kayo. Siniraan nyo na ng todo si VP Sara Duterte. Tumaas pa siya. Ayo, padaus-dos. Lahat ng kandidato nyo, padaus-dos. Meron ka bang nababalitaan? Because I know you are in touch with a lot of groups, ano? May nababalitaan ka bang, wala kami naririnig kasi mga pangalan eh. Although siguro baka natatakot yung iba, no? Baka mabinay effect, ano? Oo, siyempre, ayaw mo i-underestimate ang mga tulpo. Oo. Di ba? Malakas din yan. Binay effect, wow. Yung Binay effect, remember, hindi nasa administrasyon si Binay, kaya binanatan ng administrasyon. Ngayon, yung pinipili ninyo ay sa administrasyon. So, hindi siya mabibinay effect kasi kakampi siya. Ang pinipili nyo yung magiging kakampi ng administrasyon eh. Ng analogy. Nakakainis. Bakit ganito ang mga nasa natin? Nakakainis. Nagsabi na sila na ayaw eh. Ayaw, pero marami kasing ayaw, nagbabago posisyon eh. Wag mo rin yan. So hindi halimbawa lang si Tulfo, tumakbong presidente, hindi naman bibinay effect yan. Bakit? Yung binay effect, ang gumawa nun, yung administrasyon. Paano magiging binay effect? Kakampi nga siya sa administrasyon. Gago! Bakit ganito ang mga nasa natin? Estimate ang mga pink. Dahil together, medyo may... 15 million yun nung nakaraang Oo, election. medyo malaki rin yan pag nagsama-sama. No? Bagamat, sabi ni Lenny, ayaw na niya. Ayaw na rin niya. Pero sabi rin niya, I will decide in 2027. Ibig sabihin may counting opening. No? Okay. Yan. Tapos sa government, may nagpakilala na si John Vic. Pero Yes. meron ding nagpaparamdam na dalawa na baka mas mataas. Si Vince. Vince at saka si General Torre. Ayun! Saka yung kasi si General Vince, Torre General nasa gobyerno Torre. eh. And including General Torre, hayop! Ako, sigurado ako, hindi pipiliin ni Marcos si Torre. Bakit? Kontrolado ng Remulla si Marcos eh. Di ba sinasabi nga ang little president ng administrasyon ni Marcos walang iba kundi si John Vic. At saka itong kapatid niyang si Boying. So, alam naman natin may alit ang John Vic at saka Torre. At alam naman natin si John Vic may pangarap. So malabo talagang piliin si Torre. Pero sana umiral yung ego niya at tumakbo siyang presidente. Yun ang gusto ko. Tumakbo si Torre presidente. Torre, ikakampanya kita. Pag tumakbo ka presidente, ikakampanya kita. Laban kay John Vic para at least kayong dalawa maglaban. Huwag yun ang pangarapin maging presidente at manalo pa kay VP Sara Duterte. Malabo yun. Pero kayong dalawa ni John Vic, ang sarap yung pag-untugin yun. I mean, hindi pa untugin ha. Not literal. Pag-untugin pagdating sa labanan sa politika. Correct also. Yes. Nababalitaan namin. So may mga nagpaparamdam. Kaya tingnan natin kung magkakaroon na ng traction this year. Pero lahat yan mangyayari this year. Hindi kaya may may go signal ni BBM, titingnan niya, sino kaya sa mga tao ko pwede? Posible, pero lahat naman kasi, ang tingin, hindi pwedeng dalawa ang lalabang kay Sara o tatlo. Kasi syempre naghahanap din si President Marcos ng tao na papalit sa kanya who is sympathetic to him. Pag nanalo si Sara, that's the end of the entire clan. Correct. Kaya kung wala siya, I think he will support anybody who can defeat Sara. Oo nga. Diba? Yun yung issue rito. Dahil kung manalo si Sara, iwa-wipe out ang mga Pinklawan. Wipe out. Iwa-wipe out Lahat. ang mga Marcos. Iwa-wipe out ang Yan lang ang dahilan nila kung bakit ayaw nila si VP Sara Duterte. Gago! Ang galing, di ba? Hindi, di ba? Ang galing ng kanilang explanation, paliwanag. Yun lang. Ayaw nila. Ayaw nila kay VP Sara.
dahil doon. Dahil daw iwa-wipe up. Sana naman lang, ayaw namin kay BP Sara kasi ganito, ganyan. Dahil pagdating sa ito ang kanyang paninindigan. Hindi eh. Labo talaga nito mga to. Tulpo. Kaya lahat yan, nag-iisip, dapat magtulong-tulong tayo. Isa lang. Dahil pag more than one, panalo si Sara. Oo. Sige. Bago natin, medyo, wala ka ba nababalitaan na medyo malakas? Well, indicatively, pag nakakasama ko si General Torre, mga- dinudumog. Naku, Diba? Dinudumog siya eh. Kakatawa siya eh. Dinudumog, no? promote na promote ang pota. Gago! Dinudumog daw. Bakit? Alam mo kung bakit? Umu-order ng pares. Akala nila si Diwata. Gago! O baka naman gusto lang sapakin. Hindi ko sure ha. Kalokohan yung dinudumog. Huwag niyong gagawin yung kay Torre, wag ganun. Hindi tama yun, masama yun. Huwag niyong tatapunan ng itlog, huwag niyong tatapunan ng ihi. Masama yun, huwag niyong gagawin yun, ha? Hindi ako pabor doon. Masa, tiga Mindanao, di ba? Kaya yata siya natanggal PNP. Oo. Si Vince, medyo umaangat din, no? Malabo, Dahil bata, malabo naman yan. Wala naman, telegenic. hindi yung ganun tao. Ang tagal na sa gobyerno ni Vince, hindi naman niya pinangarap tumakbo. Ayaw ko, yun ang pananaw ko. Ha? Sa tingin ko, hindi naman niya. Yan eh, sincere. Alam mo, matagal na yan eh. Kahit kay Pangulong Duterte pa nagtrabaho yan. Kasi ganyan na magtrabaho yan. Kaya nga yan, nung pumasok yan, natuwa ako. It's because hindi siya political. Nagtatrabaho naman talaga yan tao na yan, kahit doon pa. Kaya maayos yan. Formative yung ginagawa. Biro mo, sa Maharlika, di ba? Yung lahat ng proyekto, pinupuntahan niya, tapos nagmumura. Tapos ngayon, may campus tour. Aba, sabi ko, parang may plano. Di ba? Yung ganun, no? So, at least for now, merong 3 o 4 na nag-iisip galing sa gobyerno. No? Pero pag bumuho si BBM, ang approval rating, syempre tatamaan sila. Oo nga Di eh. ba? Kaya it is in their interest na wag gumuho si BBM. No? Oo. Pero again, sabi mo nga, kahit sino pa yan, alam ng lahat na non-Duterte, dapat isa lang. Ngayon. So, ayan ang kanilang take. Go. Go. By the way, ito. Meron tayong isang babalita na malupit tungkol ho naman dito kay Marcoleta, kasi si Marcoleta po ay ngayon ay grabe kaliwat kanan na sinasabing si Marcoleta daw ay pro-China. Pakinggan natin ito Inilatag doon si Senador Marcoleta, like patungkol doon sa meron ba tayong coordinates, ganun. Meron siyang nabanggit, tapos meron siyang ipinakita din na mapa na kinikilala ng buong mundo. Tayo lang kasi yung nakakaalam po doon, tayo lang yung may batas patungkol po doon sa West Philippines. Meron siyang sinasabi na kailangan kasi doon, kaya nga nababansagan siya na pro-China daw, pero ang sa kanya naman gusto niyang palakasin yung claim natin kung meron ba tayong ganito para yun yung ating kasi ito yung mga requirements. Tama po ba, Prof? Oh, magandang tanong mo kasi inaano nila si Kong Marcoleta binabansagan nila na pro-China, which is actually, to be a friend of a country like China is not necessarily being pro that country, or let us say specifically in this case is China. No, being friend is okay. That's why we have what you call diplomacy. Ano ang gamit ng Department of Foreign Affairs kung hindi marunong makipagkaibigan ang mga Pilipino sa ibang bansa? Would you call that pro-China if you are a friend of China? Of course, it's wrong connotation. Kasi alam mo, yan ang kanilang parang packaging. Porket gusto mong ayusin, porket gusto mong makipagkasundo, pro-China ka na. Kasi sa kanila, the only resort is to fight against China. Labanan. Di ba? Makipag-away. Ito yung mga war freak eh. Ano mo yun? Eto, halimbawa. Bigyan ko kayo ng halimbawa. May kapitbahay kang may atraso sa'yo. Di ba? May dalawang choice ka. Anong gawin mo? Batuhin mo? O makipag-usap ka ng maayos? Di ba? Pwede yun eh. Dalawa lang naman eh. Batuhin mo yung bubong ng kalaban mo, ng kapitbahay mo. Pero, kung sabihin ba nung asawa mo na honey, baby, sweetheart, baka naman pwedeng kausapin mo na lang yung kapitbahay natin, makipag-usap na lang tayo. Hay! Siguro kayo nung kapitbahay ko, no? Siguro kayo. Bakit mo gusto makipag-usap? Galit nga ako sa kanya. Tumatae yung aso niya dun sa garden natin. Bakit mo gusto makipag-usap? Ganyan. Ganyan ang thinking ng mga tatanga-tangang opisyal natin. Gusto ka agad awayin. I mean, sasabihin na iba, kasi banat ba ilang beses nang kinausap? Kaya nga, so batuhin na lang natin. Na alam mong mas mayaman yon, may security guard yon, merong
nasa katungkulan yun, may pulis yun, ibig sabihin, alam mong talo ka pag nakipaglaban ka. Tama, mali. So, ano gagawin mo? Batuhin ko na lang. Tanga, di ba? Kaya nga, ikaw makikipag-usap eh. Yun ang gusto. Ngayon, pro-China na daw yung mga ganong klaseng prinsipyo. Di ba? Napakatanga po doon. Di ba? Hindi naman prepare. Halimbawa, isa pa, may supplier kang Chinese. Wari, nasa negosyo ka. Nakipag-negosyo ka sa kanya. Hindi ibig sabihin, binibenta mo na yung bansa mo. Negosyo lang yun. Di ba? We are just negotiating with them. Kasi ganyan ang thinking nila eh. Na pag nakipag-negotiate ka sa kanila, di ba? Wari, may kamag-anak ka, makulit. Kung kinausap mo pa rin siya, hindi ibig sabihin sang-ayon ka sa lahat ng ginagawa niya. Oo, ganun yun eh. So, ibig sabihin, nagiging civil ka lang. Hindi ba yung salitang pagiging civil mo? Hindi porket kaaway mo siya, di ba? Pag nakita mo, sasapakin ko itong kamag-anak ko to. Hindi ganun. Diplomasya. Hindi yun pagtataksil. Gamit lang yan ng mga pro-Americans na sila talaga as in at mahirap na magsalita. But going back to kung hindi ka gusto makipagkaibigan sa ibang bansa, i-demolish mo yung DFA. Correct. So what's the point of having a DFA if you don't want to have friends with other countries, especially with a superpower? Di ba? Ano bang klaseng logic yan? Para lang yan sa mga yung kokote, hindi mo maintindihan kung nasaan. But in any case, going back to Kong Marcoleta, ito, magpo-post ako ngayong gabi para i-clarify ito at may nagsalita din na nagbibida-bida na feeling niya, alam niya. Which is in fact hindi at mali siya doon. Pero mamaya after the interview, i-share ko din sa inyo. Pero just to support Senator Marcoleta, thus far, there is no record whatsoever at the Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea or with the UN Secretary General, United Nations Secretary General, showing that the Philippines has submitted geographical coordinates of its maritime zone. Now, if you want to challenge me on this, you can check the website of the Ocean Affairs and the Law of the Sea. And I will also make a post about this later. Kasi kinaayos ko pa sinusulat ko pa yung commentary on this para makita. And I will also put in that post sa Facebook ko yung link at saka some evidence na wala tayo and then what we have actually done. Okay, yan ang totoo, which is correct si Senator Marcoleta on this. Wala tayong sinubmit sa DOALOS or Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea so far or sa UN Secretary General na coordinates. Walang ganon. So that is a misinformation. And later i-reinforce ko yan sa FB post ko. Pag sinabi mong maritime zones, yan ay yung EEZ, yan ang contiguous zone at saka yung continental shelf. Only ang nilagay lang natin, ang nasubmit lang is the baseline has been deposited. It's yung baseline. However, when you say deposited o submission and recognition are two different things. Hindi ibig sabihin na sinubmit mo yung baseline mo or nagsubmit ka in that sense na recognize na siya. No, that is not true. Nag-deposit ka. The recognition is another story. Just to make it sure. But I'll explain more later kasi ang hirap dito nga Mark, kasi napaka-technical din niya, to be very honest. Kahit nga ako... Bigyan ko kayo ng example ha, para malinaw. Okay, ito. Based dito sa kanyang sinabi, napakalinaw po. Wala pa tayong naisisumite na coordinates ng Pilipinas. Meron kasing mga ilang tatanga-tanga nagkokomento sinabing meron na daw. Ang meron tayo na inaipasa ay baseline. Okay? Baseline. Iba ang coordinates sa baseline. Ito, ipapaliwanag ko sa inyo ha. Ang baseline, ibig sabihin nun, bakod mo. Yung bakod. Okay? Yung EEC, buong bakuran mo. Dinahin natin ha. Yung continental shelf, yung lupa sa ilalim ng bakuran. Okay? So, ang naipasa pa lang natin ay yung baseline, yung bakod mo. Hindi pa yung buong bakuran. Ano ibig sabihin nun? Ito lang yung baseline. Pero hindi pa yung kung saan yung nasasakop natin, yung buong bakuran. Plus, submission pa lang. Okay? Nag-submit ka pa lang ng papel. Para ganito yan eh. Nag-file ka pa lang ng lupa sa Registry of Deeds. Nasa record na nila, pero hindi ibig sabihin panalo ka na. Hindi pa nire-recognize. Parang yung marriage license. Marriage license, sinagmit mo. Ano yung recognition? Yung legal marriage. Ibig sabihin, nakasal ka na talaga. So magkaiba yung sinasabi na nasubmit mo at kinilala na ng UN. Kasi may mga nagsasabi dyan na kapag submit na daw tayo. Una, yung sinubmit natin, baseline pa lang yon. Pangalawa, hindi pa kinikilala yon. Yung mismong sinubmit natin, hindi pa nakabalidate sa UN. Parang na-record pa lang. Hindi yon ang sinasabi ni Marcoleta. Kaya nga, alam mo, ang ganda ng sinabi ni Professor, na dapat,
ang DFA pinapaliwanag ito, itong mga technical, kasi yung iba, dahil nga sa paulit-ulit na kasinungalingan at misinterpretation, akala nila yun na yun. Malalim ang issue pagdating sa issue ng karagatan. Hindi katulad dito sa lupa, na ito yung linya ko, ito yung akin, ganito, ito yung tayo. Iba ho sa karagatan ng usapan dyan. Mamaya papaliwanag pa natin. Paulit-ulit ko munang tinitingnan, binabasa, iniintindi before mo siya ma-digest. Kaya nga ang hirap ng debate na to kasi hindi naman siya ganun kadaling maintindihan ng mga Pilipino eh. So kaya nga hindi ko maintindihan ang mga senador natin. Why do they have to talk about this? Why do they ask the DFA to explain these things? Kasi trabaho ng DFA ito eh. Hindi naman trabaho ito ng mga politiko. So yun. Yan. Prof, magandang gabi si Alma. Ito, napakagandang issue na yun, di ba? Trabaho ito ng DFA. Kaya nga kita nyo, hindi nyo ba napansin, sinabi ng DFA kay Erwin Tulfo na hinay-hinay lang. Alam mo kung ba't sinabi yun? Hindi lang nila masabing, mga sir, mali kayo eh. Mali yung paliwanag nyo, sablay. Kaya niya sinabing hinay-hinay lang kasi nga alam nila. Parang ganito yan eh, may sakit ka. Kanino ka lalapit, sa abogado? Di ba dapat sa doktor? Kasi sila yung may alam. Sila yung nag-aral. So pagdating sa foreign relation, ang dapat tanungin ay DFA at dapat kumpirmahin ng DFA. Ang problema kasi, sino nagkukumpirma? Sino nagpapaliwanag? Yung mga tatanga-tangang politiko na alam naman natin they have political motives. Sinasakyan nila to dahil mainit ito sa tao at galit ang mga Pilipino sa mga Chinese. Kuno. Yun ang sinasabi nila eh. Di ba? Nagano daw sila, nagpa-survey daw sila. Yun ang daw ang gusto ng tao, yung kampihan mo ang Pilipino. Natural! Sa tingin ko, mali kasi yung tanong, kaya mali din ang sagot. Pero dahil yun ang nakita nila, ay, maganda ito, kampihan ng Pilipino. Maganda itong pangampanya sa 2020. Sino maingay dyan? Ontiveros. Kasi nga, may political motive si Ontiveros. Alam natin yun. Po ito. May iba lang ako ng konti. Ano yung nakita mong impact, Prof, doon sa pagkikita ni First Lady Liza Marcos at Chinese Ambassador to the Philippines na nangyari ito, yung pagkikita nila habang sa kasagsagan pa po ng world war ng Chinese Embassy at ng ilang government officials po ng Pilipinas? Ano yung impact? Yes po. To be frank, I am not sure about that. Sorry kasi unang-una, Eto, First Lady kasi ipapakita ko lang ayaw mo na yan. Yung kay First Lady kasi wala namang saysay yan eh. Kasi, pero nakakatawa lang kasi doon sa pakikipagkita ni Liza Marcos. Ito yung kaputukan na binabanatan yung ambassador, di ba? So binabanatan ng China, doon pa nakipagkita si First Lady. Parang sabi ko, so ibig bang sabihin na nakipag-usap si First Lady, pro-China si First Lady? Sige nga. Baliin nyo nga yun. Baliin nyo nga yun. Kasi yan ang pakitin nyo kay Marcoleta, pro-China si Marcoleta. Baliin nyo nga yung ganong klaseng statement. Di ba? O, paano yan? Nakipagkita rin si First Lady. O, ang hirap na baguhin, di ba? Kasi nga alam mo, sigurado ako na-advisean itong mga to, naku, kailangan natin sila, iniipit na tayo, magkakaipitan tayo. Na yung problema kasi dito sa mga politiko na ito na nagko-komento at kesyo binababa si Marcoleta. Alam niyo kung bakit? Na-insecure yung mga yan kay Marcoleta eh. Kasi si Marcoleta matalino, magaling. Yeah? Pag sa eskwelahan para eskwelahan yan eh. Sa eskwelahan, pag may matalino, minsan nakakainis di ba? Alam lahat. Honest, di ba? Okay, honest tayo. Ganun, kahit ako nung high school ako, pag may matalino, sarap batuhin ng papel di ba? Kasi parang, alam mo lahat, ikaw na magturo, ikaw na. Parang ganun di ba? Ganun ang pakiramdam pag may magaling Tapos, lagi kang tablado. Mantakin mo, ikaw yung Senate President. Ikaw yung nasa majority, pero mas may alam pa sa'yo yung minority. Talaga nakakairita, nakakainis. Di ba? So, kaliwat kanan ang batikos, bulado sa mga troll farm nila. Eto ngayon, biglang lapit usap si First Lady tsaka si Chinese Ambassador. Yari na, patay kang bata ka, sira ang kwento, sira ang script.